Alam niyo ba, dito sa bundok na to, ito ang saksi sa panunukso ng Diablo kay Jesus. Pero hindi ito nagtagumpay, tinawag nila itong Mount of Temptation. Another biblical site na naman ang pupuntahan natin. Bundok nga yung destination natin, kaya kailangan sumakay sa cable car. Kasama ko ang mga trippers ng Brian Jing Tour. At ito na nga, unti-unti na nga tayong paakyat sa pinakamataas na bundok dito sa Jericho. Ganito naman ang makikita mo sa baba kapag nakasakay ka ng cable car. Maliban sa natural looks nito na talagang disyerto ang lugar na to, kahit saan ka lumingon ay puro puno ng dates ang makikita. Eto na nga, papalapit na kami sa bundok at makakaapak na ulit tayo dito. Alam niyo ba na 6 years ago yung first visit ko dito? Ngayon pa lang yung pangalawang beses. Sana makita na natin yung church sa taas kasi yung first visit namin, natapat na close hour nila. Grabe no, napakagaling. Kitang-kita dito ang mga build structure na nakadikit dito. Ito na nga, nakaabot na nga tayo dito sa bundok at ako yung pinakaunang bumaba. Natapat na ilan lang yung tourist ngayong araw dito. Hi. Hi. Ciao. Habang naglalakad ako, napaisip ako, paano kaya nakaakyat itong sasakyan dito sa bundok? Pagkaabante ko, nakita ko din yung kalsada paakyat. Sinisilip ko nga pabalik yung mga kasama ko, kasi ako na lang mag-isa pala dito. Hindi ko namamalayan ang layo ko na pala sa kanila. Ay, picture lang kita. Eto na nga't nagsidatingin na nga sila. Dito naman ako nakaupo habang nag-aantay sa kanila. Thankful din ako dito sa kasama ko. Alam niyo ba, hindi mo na kailangang hilingin magpa-picture sa kanya. Siya na mismo ang nagkukusa at cellphone din niya ang nagagamit. Wala kasi akong kasama at medyo low quality yung cellphone natin. Kaya mostly video lang ang kinukuha ko. Sobrang thankful ako sa mga kasabay ko dito sa trip na to. Kasi naman ang babait nila. Yung hindi pa kayo magkakakilala. Hindi niyo pa alam yung pangalan ng bawat isa. Pero napakagaan makisama sa kanila. So nagsimula na nga kaming umakyat sa taas. Dito na ay gandang-ganda na kami sa view dito. Napapatigil kami bigla para makapag-picture at video. Hindi namin alam na malayo pa pala yung aakyatin namin. Napapatingala nga ako sa taas. Nakikita ko kasi yung mga batong lupa na nakadikit lang sa bundok na to. Grabe, nakaka-amaze kasi parang dinesign lang itong bundok na to. Pero talagang natural rock mountain ito. Sadyang lagyan lang ng monasteryo at mga structures ang mga parte ng bundok na to para sa mga tourists. Sobrang nagagandahan ako dito pero napapaisip din ako sa mga bato kasi talagang makikita mo ang mga bato sa taas na parang hindi makapit. Bumali. You okay? Dapat may tubig pala tayong dala dito. Hiking pala to. Natatawa nga ako kung ako yung pinakaunang bumaba kanina. Ako yung pinaka-excited pumunta sa gate. Ako naman ngayon yung pinakahuli na naglalakad dito paakyat. Hi, how are you? India? Yeah. No, Sri Lanka. Sri Lanka. Mag-drink. Kala ko di ko napapagod. Kala ko wala nang kapagod. Church na to. This is the church. So you have to pray. Observing. Sarap umakyat. Nakakalingan. What's this? Sino nagdala ng tubig? Iko lang. Mga nauuhaw. Doon yung Mga nauuhaw, pinapainom. volunteering. Hi, sobrang pasalamat na lang talaga kami at may nakaabang na palang tubig. Kapag nasa loob ka na pala dito ay hindi mo na maiisipang nasa taas ka ng bundok. Eto nga at napapasok na namin ang mga cave dito. Damang-dama ko talaga dito yung nature vibe. Napakagaling at malayang nakakapuntang mga tao. May mga cave dito sa taas ng bundok. Pinapaniwalaan nilang isa sa mga cave na nakikita dito ay doon nagpahinga at nagpalipas ng oras si Jesus. Eto nga't papasok na tayo dito sa chapel para naman makapag-alay tayo ng dasal. At dito na nga nangyari nang pagkatapos mabaptize si Jesus mula sa Jordan River ay naglakad at umakyat dito sa bundok. Isa sa pinakamataas na bundok ng Jericho. Pababasa natin sa Book of Luke, Matthew, and Mark, ang temptation of Jesus. Dito siya nag-fasting ng 40 days and 40 nights. At sa mga araw na yon, doon siya tinukso ng Diablo. 3 beses na sinubok niya si Jesus. Nagmula si Jesus sa Jordan. Nala siya ng espiritu sa ilang sa loob ng 40 araw at doon siya tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat,
na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa ilang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng buong daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito. Pinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang naisin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat na ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Nala siya muli ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Balit sinagot siya ni Jesus, nasusulat na huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ganun nga ang nasusulat sa Bible at ang bundok na to ay pinapaniwalaan nila na dito maaaring sinubok ng dyablo si Jesus. Traditional site ng Temptation of Jesus, kaya tinawag nila itong Mount of Temptation. Makikita natin dito na kahit si Jesus ay dumaan sa pagsubok sa pamamagitan hindi niya pagkain ng 40 days and 40 nights at sa mga paraan ng dyablo. Pero kahit na ganon, hindi nagpatinag si Jesus at hindi siya sumuko. Kaya natalo niya ang panunokso ng isang dyablo. Sa gitna ng mga tukso at pagsubok, ang tunay na lakas ay nasa paninindigan at pananampalataya. Nanlabas at nang katao-tawin, makuy kayeng abesan kitong adado